trabaho, nawalan. Umaasa sa relasyon, iniwan, umaasang gumaling, namatayan. Ano ang ginawa ni Jesus dito sa Ebanghelyo sa mabuting balita? Sinabi dito sa dalawang malungkot na alagad, mag-move on na kayo. Di sinabi ng ating Panginoon, think positive. Hindi rin po pinagalitan ni Jesus ang dalawa. Sinabihan ng inyo naman, hindi po. May tatlong ginawa ang ating Panginoon para pasayahin, palakasin, at buhayin ang pag-asa ditong dalawang alagad na naglalakad papunta sa Emmaus. At ang mabuting balita, pwede din nating gawin ang tatlong bagay na ito para pasayahin natin ang mga nalulungkot, para palakasin natin ang mga napapagod, para tulungan natin ang malapit ng mga sumuko sa kanilang buhay. Hindi mo kailangan maging eksperto, hindi mo rin kailangan maging perfecto. Ang kailangan na maging katulad ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Kaya kung merong taong depressed sa iyong buhay, the first thing that you should give is your presence. Samahan mo yung mga nalulungkot kamukha ni Jesus. Ang sabi po sa ating Panginoon, lumapit daw si Jesus at nakisabay sa kanilang paglalakad. Hindi po siya nagmamadali, hindi po siya agad nagsermon, sumama minsan ang pinakamagandang tulong na pwede mong maibigay sa isang taong depressed, hindi salita o hindi presensya. Hindi mo kailangan solusyonan ang problema ng isang tao. Ang kailangan lang, iparamdam mo hindi siya nag-iisa. Baka hindi niyo po alam ito, maraming mga bata ngayon ang nag-depress. Isa po ang pinakamalalim na dahilan, bakit malungkot ang mga bata? Yung kakulangan ng presensya ng kanilang mga magulang. Meron pong isang bata na dinala po sa akin. Sabi nila, Father, pagdasal niyo po, sinasaliban po ang batang ito. Kaya, binless ko po yung bata. Pero, nung kanila lang po dalawa, ito bata, tinanong ko siya. Anak, may problema ka ba? Tinanong ko siya tumahi at malaman siya. Sabi po niya, Father, malungkot po ako kasi po araw-araw wala po akong kasama sa bahay. Palagi po wala si mama, si papa, palagi po sila nagtatrabaho. Ang kapatid, hindi ako, hindi kung hindi kalungkutan. Hindi espiritu ang pumapit kung hindi lungkot na hindi nakikita. Hindi niya po alam kung gano'ng kalaki na bagay para sa isang bata yung simpleng presensya ng kanyang mga magulang para sa kanya. Hindi lang po pagkain ang kinakailangan nila. Hindi lang po baon, hindi lang po gadget. Kayo po, mga magulang, ang talagang kailangan ng mga anak niyo. Amen? Pero po akong napanood ng isang video tungkol po sa isang bata nagpa-perform po sa kanilang school play. Habang pasok po yung bata, kalimutan po siya, patingin-tingin. Para bang meron pong hinahana sa projects. Pero, makikita ng bata, yung kanyang mga magulang nandoon po, pinipicturan siya, binibidyohan siya. Alam niya po yung nangyari, lumiwanag yung mukha ng bata. Napakalaki ng itin niya. At talagang bigito po siya. Record kung makatudog yung voice. Klaro kayo. Dito na, nandiyan ang mga mahal niya. Mga kapatid, minsan ang kailangan lang ng tao, yung mga anak niyo, ay yung maramdaman niyo, may kasama ako, may nagmamahal sa akin, hindi ako nag-iisa. At kapag naramdaman nila yan, bumabalik yung lakas nila, nabubuhayan sila ng pag-asa, at kaya nilang harapin. Ano ba? Ano ako sa mga na nag-iirito? Hindi ko po sinasabi na tumigil sa ng pagtatrabaho. Ano po, ginagawa niyo yung makakaya nila. Para sa mga pero sana naman, sa gitna na inyong pagiging busy, huwag niyong kalimutan na maging present para sa kanila. Dahil sa totoo lang po, ang mga anak niyo, hindi naman po naghahanap ng perfecto. Hinahanap po ng mga anak niyo
sila dito. ay pansin. Tingnan na kung mamalik ba sila? Ano ba kabalo mo sila sa ilang Hindi step? perfecto. Tanaw din sa kuha lang. Ay, nako. Si Romy pa naghihingi mo kung steps na. Amen? Matandaan niyo po ito. Is more powerful than presence. Mas mahalaga ang oras mo kesa sa anumang bagay na pwede mong maibili at maibigay sa iyong anak. Kaya, kung meron yung isang taong malungkot sa iyong tabi, anak mo man, hindi mo man yan, kapamilya, anak mo, katrabaho mo, gusto mo agad bigyan ng solusyon sa kanilang problema. Iparamdam mo ang iyong pagmamahal sa ang simpleng presensya mo ang magiging dahilan bakit hindi sa buhay. Pangalawa po, kung merong depressed na tao, ganito po ang mabuting balita. Tinanong ng ating Panginoong Jesucristo dun sa dalawang malungkot na alaga, anong pinag-uusapan niyo? Anong napangyayari? Yung sagot mo sa Panginoon. Pero, hinayaan na sila na magsalita. Kapatid, tandaan niyo po ito. Healing begins when the emotion is heard. There is healing in talking, and you can help a person to be healed by listening. Kasi, hindi naman naghahanap ng tao yung tao. Ang marami sa kanila. Amen? Kaya, kung meron kang kaibigan na depressed, huwag mo agad tulungan. Pakinggan mo muna siya. Listen, but do not be proud into their problem. Listen, but do not be entangled to their dilemma. Kung merong mga iba sa inyo, sinasabi nilang kanilang problema, sabihin niyo lang sila, nag-iinit kita, nag-iinawaan kita. Yun lang po, sapat na po yun. Maging mas manalapang yung problema ng tao. Di po ba? Ang problema marami sa atin. Paano magiging makinig? Amen? Akala kasi natin, kailangan ng tao advice, payo. Di po ba? Kaya nangyayari. Marami sa atin, salita ng salita, pero minsan, wala namang saysay, wala namang kahulugan yung kanilang sinasabi. Di po ba? Halimbawa na lang po, kapag meron pong namatayan, pupunta po kayo dun sa damay. Tapos, kukonsol niyo po yung mga namatayan na sasabihin niyo. Condolences. Alam mo, para bang natutulog lang siya. Nasabi niyo na po ba yun? Di ba? Isa na sasabihin, condolences, parang natutulog lang siya. Pero isipin niyo yung sinasabi yun. It is nonsense. Walang kahulugan. Walang kakwenta-kwentang remark. Di po ba? Bakit? Eh kasi kung talagang nakatutulog yung bangkay, yung takay, bakit nakabarong? Bakit nakaforman yung damit? Di ba? Kung talagang nakatutulog yan, isulan yun ang pajama. Di po ba? Tapos, nakabarong. Nakaisip kayo, di po ba? Aminin nyo, marami sa atin pag nagsasalita, hindi iniisip yung kanilang mga sinasabi. Hindi po ba? Pero bakit sinasabi ng tao yun? Hindi naman dun sa dahil insensitive sila, kundi dahil nahihirapan lang yung tao umanap ng salita para maalis yung sakit, yung lungkot sa puso ng tao. Yung mga iba, nagsasalita kasi gusto nilang punuin yung katahimikan. Gusto nilang ayusin agad yung nararamdaman. Pero ang totoo, hindi naman po lahat ng sakit nadadaan sa salita. Hindi lahat ng lungkot kailangan ng explanation. Ina, mga kapatid, kung gusto mo talaga i-comfort ang isang tao na lulungkot, matuto kang tumakinig, matuto ka sanang makinig. Minsan, ang pinakamakapangyarihang pwede mong sabihin sa iba, ay wala. Think about that. Remember that. The most powerful thing that you can say today
is nothing. Just eat rest. Kung gusto mong pasayahin ang taong nalulungkot, wala kang nakakamdaman. Yakapin mo siya at makinig ka lang. Kung hindi mo lang ito, mas ma-appreciate ka nila ang ibang tao. Hindi dahil, pagaling mo magsalita, hindi dahil nararamdaman